Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mga kaskano. So kapag nilera bilalamin natin ito na po yung stats natin, siya po yung makuha sa atin sa Jumat. So ngayon tatanungin po natin yung stats natin kung ano ba yung magiging topic niya mamaya siya. So stats, ano po ba yung magiging topic natin mamaya siya po natin? Yan ang hindi ko alam. Wala akong dalang topic. Pero subukan natin pag-usapan ng Arba'atu nasa dominal zambu. Apat na bagay na mas sigit kaysa sa kasalanan, mas matindi kaysa kasalanan. Meron kang kasalanan, apat na bagay mas matindi ka sa kasalanan. Yun lang. So alhamdulillah mga kaskano, so narinig po natin ang salita ng ating ustad. So mamaya abangan natin Waalaikumsalam. baga mas matindi pa sa kasalanan. Topic na mamaya mga shawta. So hanggang muna tayo mga kaskano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
إله إلا الله. الحمد لله فتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأشهد أن لا إله إلا الله مال أشهد أن لا إله إلا الله واحد حكيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين أتوا ربهم بقلب سليم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقوى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم قطاع وخير قطاعين التواب صدق الله وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. Lahat ng pasasalamat at papuri ito ay nagbabagay lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala na siyang Allah lumikha sa manusia sa mga tao na napakagandang klase, uri o pamamaraan ng paglikha. Dahil dito tayo magsasaksi walang ibang Diyos sa sambahin maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala ang patas, adil na tagahukom. Magsaksi din tayong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huling propeta pinadala ng Allah, na siya ay mapagmahal sa mga tao na nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga magulang, mga kapatid sa agama, sadyang masilimutan ko ngayon. Kung titingnan mo lang ang kalagayan ng mundo, dito sa atin, nagrereklamo tayo sa init. Sa ibang banda naman, nagrereklamo sa lamig. Sa ibang banda, nagrereklamo tayo sa pito. Sa ibang parte ng mundo, pinapaan na. Ibig sabihin, ang mundo talagang bagay para sa manusia. Dahil ang mundo, ito ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Innama dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Katotohanan ng dunya ay nilikha namin para sa inyo. Pero kayo, mga manusia, ay nilikha namin para sa akhirat. Ibig sabihin, ang simpleng pamumuhay sa mundo ay lahat ng bagay kailangan intindihin natin anong layunin, purpose, maksud. Ano bang maksud ko bilang isang tagabantay? Kung nandito tayo, babantayan yung lugar kung saan sakop ng natutos sa akin. So, meron din tayong mga obligasyon. Ganitong oras, mag-duty ka. Ganitong oras, off ka na. O ganitong araw, doon ka. Sa hapon, doon ka. Sinusunod natin ang mga bagay nito. Kasi nasasakop siya ng
layunin, maksud ng ating trabaho. So bilang umat ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Hindi ako sabi ng Allah, naglikha ng jin at mga manusia, ngunit ang kanilang layunin ay sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, ilagay natin agad sa ating isip, puso, na ang objective natin, ang layunin natin, mula nang pinanganak tayo hanggang babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, ang sambahin ng Allah. Kaya tandaan natin, nung nasa loob pa tayo ng tiyan ng ating magulang, walang pagsamba. Pagpalit natin sa loob ng kubur, wala nang pagsamba. Ito lang ang lugar, dunya, kung saan inuutusan tayo ng Allah, pero hindi pinagbabawal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, kalimitan sa ating mga manusia ay nagkakamali. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahat ng anak ng Adam, sila lang din nagkakamali. Ang pinakamabuti sa nagkakamali ang nagbabago, nagtatawbat. So, sa ganit sa simpleng hadis lang, ang sabihin, hindi tayo pwede tingnan natin yung tao na makasalanan. Kasi lahat tayo nagkakamali. At tandaan natin, sabi ng mga ulama, hindi tayo hukumin ng Allah Ta'ala tungkol sa ating mga amal, mga ibadah. Hukumin tayo ng Allah tungkol sa ating pagkatawad. Kaya ang pinaka mabuti sa mga tao, nagkakamali, naliligaw, ay ang magbago, magtaubat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon ang mahalin tayo ng Allah. Tandaan natin ang lahat ng ibadat, ang kalakip niya, ang sa ilalim nila, taubat. Mga nagdaan Ramadan, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan, sino man ang magpagpuasa ng Ramadan, imanan wa ihtisaban, gufira lahu min dhanbi. Lahat yun, maraming hadis, maraming ayat, lahat ng ginagawang ibadat, ang sa likod nun, sa ilalim nun ay kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, mayroong mga bagay, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, arba'atun asaddu min adh-dhanb. Apat na bagay, na itong apat na ito ay higit pa masama kaysa kasalanan. Kung meron kang nagawang kasalanan, hindi mo naintindihan, lalo mo palang pinapasama dahil sa apat na bagay na ito. Ang una, iftikhar, istijjar, israr. Apat na bagay. Ang istihbar, ibig sabihin, minamaliit natin yung kasalanan. Sabi mo, simple lang naman, maliit na kasalanan lang naman yan. Ibig sabihin, kung anong bagay, kasalanan, minamaliit. Meron tao, minamaliit yung pagsisinungaling. Meron mga tao, minamaliit yung pag-inom ng alak. Meron mga tao, maliit lang sa tingin niya yung pagpaliban ng 5 waktu sa bahaya. Meron mga tao, maliit lang sa paningin nila ang pangunguhan ng bagay na hindi kanila. Ang bagay na ito na tinitingnan mo yung kasalanan na maliit lang, simple lang, ay higit masama kaysa kasalanan. Allah. Tumatama ito sa atin, ha? Okay lang naman yan. Kahit hindi natin magsambayang basta ang mahalaga, alam mo Allah. Na yung kasalanan na hindi pagsasala ay minamaliit. So, ibig sabihin yung gawain na yun ay higit malaki kaysa kasalanan. Pangalawa, iftikhar. Na yung gumagawa ka na ng kasalanan, pero proud ka pa. Parang pinagyayabang mo pa yung kasalanan na yun. Uminom ako ng alak, ang dami kong naubos. Pumunta ako sa mga nightclub. Pinagyayabang mo pa ang mga kasalanan.
Pangatlo, Steve Shaw. Maligaya ka sa kasalanan. Habang ginagawa mo, nag-enjoy ka pa. Nagsiselebrate ka pa ng kasalanan ginagawa mo. Pangapat, israel. Na instead na ikaw ay magtawbat, magbago, ninais mo pang ulitin. So nakita natin ngayon ng sarili natin kung saan tayo nakalagay. Kung minsan, apat na yan, nasa sa atin. Maliit na kasalanan lang, okay lang yan. Kahit di ka magpuwasa ngayon, kumbaga sa Ramadan. Kung kailangan, kahit hindi ka magsambayan, basta Jumat magsambayan ka. Napakaliit. Maliit ang tingin mo sa bagay na kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang bagay na ito, asad dominal zambi. At higit pa ang kasamaan niya kaysa kasalanan. Hindi ka na nagsala, minaliit mo pa yung kasalanan sa di pagsasala. Pinagyayabang mo pa na ikaw hindi nagsasambayan. At maligaya ka pa hindi nagsasambayan. Instead na magtaubat ka, gawin mo ng pagsambayan, ginagawa ko paulit-ulit ka na hindi nagsasambayan. Tanggap na natin ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lahat tayo nagkakamali. Pero ang pinakamabuti sa nagkakamali ang magtaubat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, may mga kwentong matagal ng kwento pero nasa libro ng kasulat. Halos alam na ng buong mundo na yung isang taong makasalanan. Marami na siyang napatay, umabot ng 98 ang kanyang napatay. Tapos pumunta siya sa isang imam, may kapatawaran pa ba ang kasalanan ko? Sabi ng imam, ano bang kasalanan mo? Sabi ng kasalanan ko ay 98 ng taon na patay. Sabi ng imam, mashallah, wala nang kasalanan, wala nang kapatawaran niya. Sabi na, dahil wala nang kapatawaran, pinatay niya na rin yung imam. 99 na. Naglakbay na naman siya, pumunta sa isang imam. Sabi na sa imam, imam, may kapatawaran pa ba ang aking kasalanan? Sabi niya, anong kasalanan mo? Sabi niya, 99 nang napatay. Sabi niya, anak, pati tandaan lang. Kahit gaano ang laki ng kasalanan, mas malaki ang kapatawaran. Sabi niya, paano gagawin ko magtawad? Sabi niya, lumayo ka sa lugar na pinagmamasyatan. Ibig sabihin kung dito ka gumagawa ng kalokohan, lumipat ka na ng ibang lugar para hindi mo na paulit-ulit makikita. Ibig sabihin para hindi mo na maliitin yung kasalanan. Hindi mo na ipagyabang yung kasalanan mo sa lugar na yan. Hindi ka na rin masaya sa kasalanan at hindi mo na rin maulit yung apat na bagay na higit kaysa sa kasalanan. So ang ginawa ng tao na ito ay talagang umiyak siya at naglakbay papunta sa lugar. Hanap siya ng mga tao ng ibadat at kung saan siya magtatawbal. Pero kalikat na ng daan, inabot siya ng kamatayan. Nung namatay siya, bumaba ang malaikat, rahmat. Sabi na dadalhin namin siya sa surga dahil siya ay magtatawbal. Bumaba naman yung malaikat ng azab, yung malaikat nagdadala sa neraka, sabi na dadalhin namin siya sa neraka dahil yung tao na yan, 99 ng kanyang napatay. So nag-aagawan yung malaikat. Hanggang bumalik sila sa Allah subhanahu wa ta'ala biiznillah, yalla yung taong namatay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sukatin kung saan siya malapit, doon siya mapunta. Ibig sabihin kalagitnaan, kung malapit siya doon, lumampas na sa kanyang papuntahan, pagtatawbat, mapunta siya ng surga. Pero kung hindi pa siya nakalampas, mapunta siya ng neraka. So habang ang malaikat na sa taas nagtatanong sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang tulong ng Allah sa tao. Sabi ng mga ulama, pinaikot ng Allah yung lupa. Kasi yung tao namatay siya, malapit pa dito sa pagmamasyatan niya. Pero ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinatakbo yung lupa hanggang lumampas siya dito sa pagtatawbatan. Allah. Kaya Allah fayaghfiru liman yasha. Patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sinong nais niya, gusto niyang patawarin, walang pwedeng umigil.
Kailangan lang sa atin magtaubat. Alamin natin ano ba ang mga kasalanan na gagawa natin. Baguhin natin, huwag natin ulitin. At ang karaniwang kasalanan minamalit natin itong 5 wakto sambahayan. Wala nang pinakamalaking bagay kaysa sa sambahayan. Dahil ang guide ng buhay natin ay sambahayan. Halimbawa yung isang tao, may sakit. Pumunta siya sa doktor. Sabi ng doktor, meron kang diabetic, meron ka pang high blood, merong sama ng kidney mo, so ito ang gamot inumin mo. Ngayon ang sasabihin ng tao na yun, nandyan ng gamot at sabihin, saka na, iinom na lang ako pag magaling na ako. Ganito rin ang sambayan. Which is ang sambayan, sinabi ng Allah Ta'ala, Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Yung sambahayan magtatanggal sa iyo, magpapalayo sa iyo sa gawain na nakakahiya, gagawin na maksiat at pagmumungkar sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero anong sinasabi mo? Saka na. Pag medyo okay na, medyo tama namin. Ibig sabihin, may sakit tayo kapatid. May sakit tayo. Ang sakit natin nandito sa apat na ito. Kung naupo tayo sa mesa, ang pinag-uusapan natin, kasalanan natin. Kasalanan, pinag-uusapan mo yung babae sa labas, hindi mo nang kamag-anak. Kasalanan, pinag-uusapan mo yung aurat ng babae. Kasalanan, pinag-uusapan mo ang bagay na may plano kang masama. Kasalanan din ang mga bagay na kasinungalingan. Pero tandaan mo ang buhay mo, nauupo ka sa isang lugar, kasamang yung kaibigan, una, minamaliit yung kasalanan, dahil pinagtatawanan nila. Pangalawa, pinagyayabang pa natin ang kasalanan na gagawa natin. Pangatlo, maligaya tayo sa kasalanan ginagawa natin. At pangapat, magsurat. Wala tayong balak magbago. Gusto ba natin ulitin? Ulitin natin. Doon tayo ulit tutungga. Doon tayo ulit. Ibig sabihin, tumatakbo sa ganitong buhay natin. At kung gusto mo maalis ang bagay na yan sa sarili mo, magsambayan ka. Magsambayan ka. Kung masama kang tao, magsambayan ka. Masama kang tatay, magsambayan ka. Masama kang kaibigan, magsambayan ka. Ano man ang kasalanan na ka, nagsisina ka, magsambayan ka. Pusher ka, magsambayan ka. Killer ka, magsambayan ka. Kahit anong kasalanan, meron ka, isa lang ang solusyon niyan, magsambayan ka. Hindi mo pwede sabihin sa na, pag hindi na ako addict, saka ako magsasambayan. Kung hindi na ako magnanakaw, saka ako magsambayan. Hindi. Ang gamot niyan, sambayan. Ang simple logic, pag pumunta ka sa doktor dahil may sakit ka, binigyan ka ng gamot, hindi mo pwede sabihin sa doktor, saka na daw, pag gumaling ako, saka na ako inom ng gamot. Hindi. Ibig sabihin mga kapatid, mga magulang sa agama, kailangan natin gamutin ang sarili natin. Ang katamaran natin, magsambayang sa tamang oras. Sakit yan. So kailangan natin ilagay ang oras natin ang tamang oras. Dahil ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat sa mu'minina kitabang mawquta. Ang sambayang pinag-utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga mu'min sa tamang oras. Actually, ang sambayang bawat isa sa atin, isa-isa sa atin, wajib. Yung 5 wakto na yan, kailangan jamaah. Subuh jamaah, juhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah. Ngayon mga tahajud ko mag-isa. Sunnat ko mag-isa. Pero yung 5 wakto na yan, pilitin natin magkakaroon siya ng jamaah. At yung jamaah na yan sa masjid at sa tamang oras. Sa ganitong pararaan, mararamdaman mo. Gagaling ka. Matatanggal yung mga sakit. Meron kasi sakit sa atin, araw-araw pinuproblema mong anak mo malayo sa iyo. Araw-araw pinuproblema natin ang asawa natin, pamilya natin malayo sa atin. Keep on praying. Magsambayan ka, magdua ka. Gagawan at gagawan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng paraan.
Kung minsan na problema tayo, kulang ng sweldo. Ibig sabihin, wala tayong satisfaction. Magsambayan ka. Bibigyan ka ng Allah ng pangalan. At yung sambayan na yan, ang bubuin niyan, takot mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kung ang tao nagkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kung ang tao may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, gagawan siya ng Allah ta'ala ng daan paano siya makakalabas sa problema niya. Parang isang tao nakakulong. Pag tinulungan ka ng Allah dahil may takot ka, bubuksan ng Allah ang tulungan. At sa labas niya, pag nakalabas ka na ng problema na yan, min haythu la yahtasib. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Bibigyan ka ng Allah ng rizq na hindi mo alam kung saan nagagaling. So wala kang isipin, wala tayong alam. Hindi natin alam yung bukas. Hindi natin alam kailan umulan. Hindi natin alam ang mga bagay. Kahit sweldo natin, buwan-buwan, hindi natin alam kung kailan darating. Yung sasabi mo oras ng sweldo, bakit wala pa? Bukas darating. Ngayon nakapagpahinga ka lang, ay may sweldo na, hindi mo alam. Pinagtatrabaho mo, pero ang sweldo mo mismo, hindi mo alam kung kailan darating. Minsan alam mo schedule, sa 15. Pero kung anong oras sa 15, hindi mo alam. Sa umaga ba yan, sa hapon ba yan, sa tanghali, hindi mo alam. Marami tayong bagay hindi alam. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya ang lahat. Kung anong nararamdaman mo, anong problema mo, matakot ka lang sa Allah. Bibigyan ng Allah ng solusyon at ang paraan bilang ikaw na ito, magsambayan tayo. Itayo natin ang sambayan sa tamang oras, berjamaah at sa masjid. So masusolusyonan ang problema natin. Pag nawala ka sa isang sambahayan, ibig sabihin, parang nawalan ka ng isang gamot. Kung meron kang maintenance na 5 araw-araw, at hindi mo nainom yung isa, 5 sakit, baka lalala yung isa. At maapektuhan yung ibang 4. Ang subo, okay lang naman yan. Kasi nakakaya, sasabihin nila late. Wow. Ang subo kasi, pag nakatulog ka, o kaya nakalapit ka, nakatabi ka sa asawa mo, pag gising mo, alas 7, alas 8, alas 9, basta gising mo na dadaanan yung subo, huwag ka magsalita. Kung nakalapit naman sa asawa mo, pumunta ka sa tubig, maligo ka, magablas ka, at magsambayan ka. Para ka rin nakapagsabay ng berjamaah ng subo. Ganun lang kasimple. Pero dahil sa kahinaan ng ating iman, na late tayo ng subo, ay naayaan na natin. Okay lang eh. Ibig sabihin, minamaliit natin ang kasalanan. Pag minaliit mo yung tulo ng tubig, isang patak lang. Pag minaliit mo yan, at nagbakasyon ka na wala ka sabay umulan, makita mong bahay mo baka na. Sira na yung mga gadget mo, sira na yung gamit mo, sira na yung sahig mo. Ibig sabihin, ang simpleng tulo na yan, patak ng kasalanan sa iyong buhay. Sisirain niya ang sistema ng iyong pamumuhay. Kaya as much as possible, damihan natin ang ating pagtatawbat, paghingi ng tawbat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. Mga kapatid namin sa agama, meron isang wali, kasi ang patakaran mo, pag naghahanap ka ng kaalaman, naglalakbay sila. Tulad din ng mga sahabat, kung nawala ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung mga sahabat, nakikot na sila. Kung ya Abu Hurairah, ano bang narinig mo sa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Abu Dhar, Ya Abu Bakar, Ya Umar. Naghahanap na sila ng kaalaman.
So hanggang dumating sa mga tabi'in, hanggang sa masyayikh, hanggang sa mga panahon natin. Pero sa ating ngayon, punta ka na lang ng madrasa, nandyan ng mga ulama na kaupo. Pero nung panahon, naglalakad yung tao. Kahit si Bukhari, naglalakad siya. Kung may alim doon, pupuntahan niya at mag-aaral siya, lilipas niya sa mga muhadithin. So isang taon naglalakbay para magkaroon ng ilmu. Lupain. At dahil mainit, sumilong siya sa ilalim ng puno. At yung lupain na yun, mayroong sapang tumatakbo, malinis. Uminom siya doon at nagpapresko. At meron siya nakitang na isang bungang kahon, sabihin natin na ako, umagsak. So dahil sa gutom, uhaw, uminom na rin siya sa tubig at kinagat na yung kahon. Nung nawala yung kanyang gutom, doon nilang na-realize, subhanallah, hindi pala ako nakapagpaalam sa may-ari ng lupa nito na kumain ako ng kanyang prutas na hindi ko nahingi. Ibig sabihin, nandito ang safa, dito ako nagpapresko. So hinahanap na yung may-ari. Meron siya nakitang tao, sabi na, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hawak-hawak na pa rin yung hapon, kalahati. Sabi ng kapatid, ako ay traveler, musafir. Naglalakbay para maghanap ng kaalaman. So napadaan ako kasi dito sa inyong lupain. At dahil sa uhaw at gutom, ako'y nakainom ng tubig. At nakakain din ako nitong mansanas. Sabi na, hinihiling ko sa iyo na babayaran ko kung di man, tinitingnan siya ng tao, sabi niya, patawarin mo ako, I'm sorry. Sabi niya, hindi ako ang may-ari. Ako lang yung caretaker. Subhanallah. So sabi niya, walang utos sa akin ang boss na pwede ko ipamigay. Sabi na saan yung boss? Sabi na nandun sa, ibig sabihin na sa siyudad, sa dulo ng ganyang lupain. Puntahan mo siya. So pumunta siya doon. Salam siya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak-awak na pa rin yung mansanas. Sabi niya, pasensya na po, ako ay naghahanap ng kaalaman at napadaan ako sa inyong lugar. Ako ay nakainom sa inyong tubig at nakakain ng prutas. So sabi na, nais ko sana, hiling sa inyong na-ikhlas. Tinignan siya ng tao, sabi na, subhanallah. Umaga sa tao, sukuting daway ng iman sa tao ini. Sabi niya, katakataka ang iman ng tao niya. Ibig sabihin na, ordinary days, pag nakapulot ka, okay lang. Pero sabi ng tao na, hindi ko pinamimigay yung prutas na yun. Sabi niya, babayaran ko na po, pero wala akong pera. Magsiservisyo ako sa inyo, magtatrabaho. Hanggang mabayaran ko yung prutas. Sabi niya, hindi mo kaya. Paiyak na siya. Takot siya. Anong kinakatakutan niya? Naghahanap siya ng ilmu. Ibig sabihin, pag kumain ka ng haram, yung ilmu na sa sayo ay mawawala, makontaminate, hindi mag-effect. Walang connection. Meron kang ilaw pero walang kuryente. Meron kang cellphone pero walang charge. So meron kang ilmu, so walang nur galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin yung kaalaman na yan nandyan sa'yo na ikaw mismo hindi niya nababago. Ikaw mismo yung ilmu, alam mo, hindi mo nagagawa. Kabura magtanin Allah yan, takulu malakan. Hindi ka masama. Sa paningin ng Allah, subhanahu wa ta'ala, yung tao nagsasalita na mismo siya, hindi na ginagawa. Allah. Sabi ng daw hindi. Sabi na, kahit ano gagawin ko, basta maging ikhlas kasi natatakot siya na sa kabilang buhay din. Tulad ng Abu Bakr Siddiq, ang kinakatakutan ng Abu Bakr Siddiq, yung haram na nating laman. Minsan kasi ang Abu Bakr Siddiq, meron siyang alipin. Minsan nagdala sa kanya ng pagkain. At kumain siya ng kumain. Sabi ng kanyang alipin, Ya Amir al-Mu'minin, noon pag kumakain ka, tinatanong mo kung saan ang galing. Ngayon hindi mo ako tinanong. Sabi niya, pasensya ka na kasi gutom na gutom ako. Sabi niya, saan magaling yung pagkain?
Sabi niya, hindi pa ako Muslim. Ako ay nanghula. So mayroon akong nahulaan isang kataon sa panahon na yun, wala siyang may babayad. Sabi na pag nagkita tayo muli, babayaran nila kita. So sabi na kanina lumakad ako, sa Muslim na siya, nakita kami nung taon na yun at may selebrasyon sa kanilang bahay. Sabi na pare, ito ng kabayaran sa panghula mo sa akin. Dahil sabi na ito, nakasal na. So sabi na yung pagkain na, sino ka ng Abu Bakr Siddiq? Sino ka na dinukot niya ang kanyang lalamunan para mailabas ang kanyang nakain? Sabi na mga tao, lang yan, pagtaubatan mo lang. Hindi siya papayag. Sabi na, uminom ka ng maraming tubig hanggang naisuka niya lahat. Kasi sabi ng Abu Bakr Siddiq, narinig ko ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang taong babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon siyang laman galing sa haram, ito ang susunugin ng narda at jahannam. Kaya sabi ng tao na ito, yung kinain kong mangsanas ay magiging laman, tatakbo sa aking dugo, sa aking ugat, at magiging laman, magiging kung ano man sa aking katawan. Yun ang susunugin ng Allah sa kabilang buhay. Kaya sabi na, please kapatid, kahit ano gagawin ko, ipag-ikhlas mo lang sa akin yung nakain ko. Sabi niya, okay, itong gagawin mo. Pakasalan mong anak ko. Magulat siya. Pero sabi na, sasabihin ko na sa iyo, ang anak ko may mata, pero hindi nakakita. Inisip na sabi, okay. Ibig sabihin na, akain ko na lang. At sabi na, yung anak ko, may bibig, pero hindi nakapagsalita. Subhanallah. May tenga, pero hindi nakakarinig. May kamay, pero hindi nakakahawak. May paa, pero hindi nakakalakad. Sabi ng Tanay, subhanallah, anong offering na yun? Pero nangibabaw pa rin ang takot niya sa Allah. Kung hindi ko ito tinanggap, sa narda jahannam, maghihirap ako ng matagal na panahon. Kaya sabi ko, ilang taon lang ang buhay ko, mamatay ko at distingtas, naging halal na yung kinain ko. Sabi na, tatanggapin ko. Kinasal siya ng tatay, sabi na, punta ka na, asawa mo lang anak ko. Yan ang kwarto niya. Pagsalam niya sa kwarto, assalamualaikum, meron. Sa loob, waalaikum assalam, napakaganda, nakatakbo siya. Sabi niya, sir, kumbaga, Uncle, mali yata yung kwarto, madadagdagan pa yung kasalanan ko. Mali yung napuntahan ko kasi mali. Bakit? Meron lang kupalay kumasam sa loob. At nagbukas pa ng pinto. Narinig niya yung salam ko. Nakalakad siya sa pinto, nakahawak. Ibig sabihin lahat ng sinabi mo wala, meron siya. Sabi na bumalik ka doon, yun ang anak at wala kong ibang anak yun lang. Yun ang asawa. Pumunta siya sa loob. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Naupo. Sabi ng asawa na, maupo. At sabi na, alam ko, ikaw ay aking asawa na ngayon. So, tanggapin mo ang aking pagsisilbisyo. Sabi na, sandali lang. Sinabi kasi ng tatay mo, may mata ka pa rin nakakita. Sabi na, oo, hindi nagsisunungaling ang tatay ko. Sabi na, yung mata ko, hindi ko tinitingin sa harap. Allah. Yung tenga ko, hindi ko pinangdidilig sa fitna. Yung salita ko, hindi ko pinagsasalita sa machismis kasi ng malingan. Yung kamay ko, hindi ko pinangahawak ng haram. Hindi ko pinapagawa ng haram. At yung paa ko, hindi ko nilalakad papunta sa akin. Allah. Takot, ang simpleng takot. Yun ang sinabi ng Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kung may takot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, bubuksan, gagawan ka ng Allah ng daan patungo sa iyong tagumpay. Sipin mo yung lalaki, naglalakad, walang bahay, walang makain. Ngayon pinapunta siya sa isang tao. Binigyan siya ng asawa, may-ari ka ng malaking lupa. At hindi lang ang babae binigay sa kanya ay salih. Allah. Min haysu la yaktasib. Ang rizki, yung kalhating kinain niya nagdulot ng takot sa kanya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanya na. Halal na sa lahat yung mga apple na siya pati matubig. Kaya mga kapatid namin sa agama, reflect on ourselves. Tingnan natin ang sarili natin.
Kung anong binibigay sa atin ng Allah, kabayaran lang yan ang ating ginagawa. Kung anong ginagawa natin, yun ang binabayaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sana mga kapatid, magkaroon tayo ng sense na pagpabago, pagkatawbat, pagpupumili. Alam niyo mga kapatid, napakamahal kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sipin niyo, wala na nga kayong problema, antay na lang kayo ng sweldo, anytime ng masjid, walang umaatake sa inyo, walang nag-aayaw sa inyo. Pero ang problema, ba't hindi natin magawa? Alam niyo, kaya ito ang halaga ng buhay. Yung buhay natin, dapat din natin may sitatlo. 8 hours, 8 hours, 8 hours. 8 hours sa agama sa team, 8 hours sa pamilya. At ang bawat oras natin dito sa mundo mahalaga yan. Alam niyo kung paano nasisira yung buhay natin. Kasi dalawa lang patutunguhan yan eh. Kung hindi maksya, ibadat. Kung natulog ka, hindi tulad ng pagtulog ng Rasul sallallahu alaihi wasallam maging maksya. So yung ilang oras tulog mo maksya. Kaya kahit bismillah lang. Bismillah yamutu wa ahya. Magdua ka. Para yung tulog mo magiging ibadat. Yung tambay mo, panunod mo ng TV, panunod mo ng cellphone, pag hindi naging ibadat yan, actually maksya. Sipin mo yung tulog mo 8 hours. 8 hours a day. Ibig sabihin, 1/3 ng buhay mo. 8 hours plus 8 hours, 16 plus 8 hours, 24. So hindi maging 25 yan. Darating ikot lang siya ng 24. So kung 8 oras yung tulog mo, pag nag-edad ka ng 60, ibig sabihin, divided by 3, 20 years ang tulog mo. So pag hindi naging ibadat yung 20 years na yun, napakalaking maksiyat. 20 years ka nagmaksiyat sa tulog lang. Eh paano na yung pag-upo mo, pagtambay mo, pag-duty mo? Eh wala ka na hanapin ibadat sa buhay mo. Kaya nagtataka ka, nagsasambayan naman ako ah. Bakit ganito ang problema? Kapatid, yung sambayan mo sa isang araw, sabi mo na pinakamataas 30 minutes. 30 minutes subuh, 30 minutes zuhur, 30 minutes asar, 30 minutes maghrib, 30 minutes isha. 2 oras at kalahati. So mayroon kang 21.5 hours na sasayang. Hala. Kaya alam mo, biro ang buhay. Kasi hindi ka nagbibilang. Pero sa sweldo, sweldo na. Ayaw mo paawat sa bilangan. Pero yung ginagawa mo sa araw-araw, you are not conscious. Pag ikaw, security, hindi ka conscious sa time. Hindi ka tatagal. 8 hours ang duty mo. Eh, hindi ka conscious. Sabi mo, parang matagal na ako dito. Alis ka na. Yung pala, 5 oras ka pa lang. 3 oras ang nawala. Sabi ng boss, umalis ka. Resign. Tayo, binibigyan tayo ng Allah ng panahon magbago. Kaya yung oras ng kamatayan natin, tinatago na natin. Para makapagbago, ma-regain natin yung kamatayan natin. Sana mga kapatid, inshallah, patuloy tayo magtatawbat, mag-regain ng buhay natin. Bago natin. Gawin natin ang ibadah. Kung nandun ka man duty sa kapila, nakaupo ka doon, tingnan mo yung kahoy, tingnan mo yung langit. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Puriin mga Allah, subhanallah. Ang galing ng Allah. Gumawa ng langit, subhanallah. Tapos sa pag-apingin parang, tingnan mo yung mga dahon. Walang pwedeng gumawa niyan kundi ng Allah. Ang lang. Allah. Subhanallah, nandito mo ya Allah, salamat ka. Ganito lang paupo-upo lang akong isweldo. Yung ibang tao nagtutulak ng kariton, namumulot ng basura. Pagdating sa junk shop, makabinta lang 200, masaya na. Ikaw kung bibilangan yung araw mo, upo lang, balik dito, upo lang, isang bayan, upo, isang bayan. Hindi ka pa ba nagpapasalamat sa amin? Ano ba bang kailangan natin? Gusto mo maging king? Gusto mo maging president? Karapat-dapat tayo. Pagsambahan mo, hindi natin alam maging president pa.
Pagbasa nga ng Quran, di natin alam, maging director pa. So tingnan natin ang sarili natin. Kung anong kulang, kung ano natin, sana bigyan tayo ng Allah ng tawfiq at hidayat. Tatanggapin ng Allah ang ating mga dua at patawad tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة إن الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله على السلاح ربنا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله